kalimera mga kababayan. This year po, napakarami pong mga kababayan natin ang dumating, no, dito sa Greece. Especially dito sa Crete. So na kami po natutuwa at parami ang Filipino community rito sa Crete. At marami pong nagtatanong sa amin na bakit daw po ba after nilang dumating dito, bakit daw po ba hindi agad sila nag-i-start na sa trabaho. Kaya nag-aalala sila dahil syempre marami sila mga utang sa Pilipinas na dapat babayaran, may mga pamilyang sinusuportahan, hindi sila makapagpadala ng pera dahil nga po hindi agad sila nakakapag trabaho dito. So kung kayo po ay isa sa mga nasa ganitong sitwasyon at or sa mga baguhan pa lang, para hindi kayo magtaka pagdating nyo dito bakit hindi agad kayo nagsisimula, so pakinggan nyo po or panoorin nyo po ang video na to hanggang sa dulo para malaman ninyo. Before yan, gusto ko pong pasalamatan yung mga kababayan natin na nandito, no, na tuloy-tuloy na sumusuporta sa channel natin. At saka yung mga namimit ko po na mga kababayan or mga subscriber natin na nandito na. Ako po'y tuwang-tuwa at kahit papaano na i-guide ko po kayo kahit papaano at nabibigyan ko po kayo ng informasyon. At nice meeting you po in person na nandito na sa Greece, no? Nandito na sa Crete. So yun lamang po at pakishare na rin po ang video na to kung para dun po sa mga kamag-anak nyo or kaibigan nyo na gustong pumunta rito. And panoorin nyo rin po yung mga iba pang nating videos, mga previous videos natin, dahil marami po kayong mga information na mapupulot dyan para kahit pa paano ma-guide ko kayo sa pagpunta nyo rito, no? So balik na po tayo doon sa ating topic ngayong araw na to. Tungkol po doon bakit hindi nga po agad nakakapagsimula dito ang mga bago nating OFW. So sa Greece po, hindi po ito katulad ng Middle East or sa ibang bansa na pagdating mo doon or pag alis mo pa lang sa Pilipinas binabayaran na agad yung sweldo mo, no? Dito hindi po ganon. Kasi dito po meron pa pong mga registry number na nabanggit ko na rin po yan sa mga previous videos ko, na ipinaprocess pa po ng agency before pa kayo ma-hire. Isa nga po dyan ito nga po ay yung mga AFIMI ninyo or yung inyong TIN number, no? Pangalawa po dyan ay yung inyong SSS number or your AMCA number. Kailangan din po ng company or ng agency na gawan kayo ng bank account dito. Buksan kayo ng bank account dahil doon pumapasok ang inyong magiging sweldo. At kailangan din po magkaroon kayo ng sarili nyong telephone number dito. Kinakailangan din po ang inyong meron din po kayo kailangan contract sa bahay, or kung alam mo kayo ay pabahay ng amo, dapat magbibigay sila ng certification or declaration na sa kanila kayo nakatira. Kung meron naman kayong sariling bahay ninyo, kailangan meron kayong kontrata ng bahay para para yun po ay may declare sa ating sa gobyerno rito sa Greece. At saka po, para may process ang inyong mga papeles, kailangan magbigay po kayo ng isang authorization na katunayan na binibigyan nyo ng karapatan ang inyong lawyer or ang inyong agency na i-process lahat ang mga papeles na ito. Yan po ay mga mandatory para properly po ma-hire kayo sa isang company. So it takes time po para lumabas yan, lalong-lalo na kung halimbawa kayo po ay
dumaan sa isang agency na malaki, so marami pong mga taong silang inaasikaso, marami silang mga papeles na ginagawa or piniprepare, kaya medyo nadidelay itong proseso na to. Pero yan po ay pansamantala lamang. So kailangan po maging handa kayo at maging aware kayo dito, nang sa ganun po para pagdating nyo rito hindi na po kayo nangungulit do sa ninyo, sa agency ninyo or sa representative ng company nyo dito kung bakit hindi pa kayo nakakapagtrabaho, kasi minsan yan po yung nagiging reason kung bakit nagkakaroon ng misunderstanding between agency or employer at ng mga OFW. So sana po maging aware kayo, maging mahinahon kayo para hindi po nagkakainitan ng ulo or hindi kayo nagkakaroon ng problema sa employer ninyo or sa mga agent ninyo, no? At kung may mga katanungan po kayo, magtanong po kayo sa akin personally sa YouTube channel natin or sa Facebook page ko para masagot natin kahit konti at maibahagi ko sa inyo ang aking konting nalalaman tungkol sa mga proseso at mga kalakaran dito sa Greece. So yun lamang po mga kababayan, at ito na naman po si Rafaelo, at sana nakapagbahagi ako sa inyo ng konting kaalaman at sana makatulong ito sa inyo. So maraming salamat po. Mabuhay kayo.